Magbayanihan na, magbayanihan na, bayanihan, pagtutulungan, walang kupas na kaugalian. Nagtagatibay, sinasabuhay, galak sa puso ay walang kapantay. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Sa aking DepEd family, sa Aliang Elementary School, sa mga mag-aaral, mga magulang, stakeholder at LGU. Ngayon po, isasagawa namin ang Brigada Kick-Off for School Year 2021-2022 na may tema Bayanihan para sa Paaralan. Para lubos po nating matunghayan, inaanyayahan ko po ang lahat na sumunod sa pambansang awit, susundan ng 13 hymn at panalangin sa pamagitan ng audio-visual presentation. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, teras ng sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisigil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit ng bangaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nagkikinig, ang bituin at araw niya kailan pa may di magtitingin. Lumalang araw ng walhagit pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang ligaya na pagkay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Lungsod ng Teselates, lukukan ka ng magiting at mapil. Karangalan ituturing na anak mong ginigiling. Kabitin mo kaming tunay, maglingkod sa'yo ang aming alay. Pangarap ko ay kaunlaran, katarungan at kapayapaan. Lungsod na kami kong hirang, Trece Martires ay mabuhay. Kabitin mo kaming tunay, maglingkod sa'yo ang aming alay. Pangarap ko ay kaunlaran, katarungan at kapayapaan. Lungsod na kami kong hirang, Trece Martires ay mabuhay. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ay aming pinupurit pinasasalamatan. Lubos po ang aming pagpapasalamat sa mga biyayang patuloy ninyong ipinagkakaloob sa amin. Salamat po sa pagkakataong maipagpatuloy ang aming serbisyo
Sa kabila ng pandemyang nagdulot ng malaking pagbabago sa aming buhay, salamat po sa araw-araw na biyaya. Salamat sa biyaya ng talino at naibahagi namin ito sa aming mga mag-aaral. Salamat sa biyaya ng lakas at kalusugan ng katawan na gagawa namin ng maayos ang aming tungkulin. Panginoon, salamat sa iyong pagpapala at paggabay. Ikaw ang aming lakas. Salamat po sa pagprotekta sa amin mula sa COVID-19. Salamat po sa pagkakaloob sa aming pamilya at mahal sa buhay ng proteksyon at magandang kalusugan. Gabayan mo po ang lahat ng frontliners sa buong bansa at maging sa sanlibutan. Patuloy niyo po kaming biyayaan ng lakas at malusog na pangangatawan upang mapagtagumpayan namin ang bawat hamon ng buhay at magsilbi rin kaming biyaya sa iba, lalo na sa higit na nangangailangan. Alam namin sa tulong ninyo ay mapagtatagumpayan ang anumang pagsubok na dumating sa aming buhay. Alam naming ipagkakaloob mo ang aming mga pangangailangan ayon sa iyong kagustuhan at kaluwalhatian. Hiling namin ang iyong basbas at patnubay sa pagtahak sa panibagong landas na sa amin ay naghihintay. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Bilang panimula, pakinggan po natin ang mensahe ng ating butihing punong guro, Ginang Margarita P. Espeño, para sa kanyang pambungad na pananalita. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay umpisa na muli ng ating pasukan na kung saan tayong lahat ay kapit-bisig muli sa ating Brigada Eskwela 2021 na may temang pagpapanatili ng bayanihan tungo sa kalidad ng edukasyon para sa kabataan. Ako po ay nagagalak dahil sa kabila ng ating nararanasang pagsubok ay patuloy pa din tayong lumalaban sa hamon ng new normal. Ngayong Brigada Eskwela 2021 ay inaasahan ko po ang inyong pakikiisa upang masamahan po kami sa mga pangangailangan ng ating paaralang elementarya ng Aliang. Nais po naming maging malinis ang ating paaralan sa tulong po ninyo at ligtas ang mga guro para sa kanilang preparasyon ngayong panuraang 2021-2022. Ang Brigada Eskwela ngayon ay sadyang kakaiba kaysa sa nagdaang panahon. Subalit patuloy pa din natin itong gagawin upang maipagpatuloy ng mga guro ang preparasyon para sa mga bataang Gregorians. Inaasahan po namin ang inyong pakikisa at pagsama sa amin ngayong Brigada Eskwela. Maraming salamat po sa inyong lahat at dalangin natin sa Poong May Kapal na matapos na ang pandemyang ating kinakaharap upang bumalik na sa normal ang lahat. Mag-iingat po tayong lahat at kasihan tayo ng Panginoong Diyos. Maraming salamat po ma'am sa inyong mensahe. Pakinggan po natin ang mga mensahe mula sa kawani ng ating barangay. Kapitan Eliseo C. Dilaluya, Konsehal Leonardo D. Bulor, Committee on Education, SK Chairman Axel N. Cabillo, at Pangulo ng GPTA, Mr. Arnold L. Olivar. Sa ating mabait na prinsipal ng Paaralang Elementarya ng Aliang, Ginang Margarita P. Espeño, sa mga matitiyagang mga guro, sa matutulungin mga magulang, mga minamahal kong kabarangay, magandang araw po. Ang ating paaralan ang pangalawang tahanan ng ating mga anak. Bagamat nasa panahon tayo ng online at module na pag-aaral, tulad ng isang tahanan, ang ating paaralan ay kailangang ayusin at pangalagaan. Natutuwa ako na ang ating mga magulang sa ngayon
ay masigasig sa pagpapaaral ng kanilang mga anak at may mga ambisyon sila na gustong marating para sa kanilang kinabukasan. Dumating na muli ang panahon ng Brigada Eskwela at ito ay taon-taong idinadaos sa bawat paaralan. Dito, malaki ang ginagampanan ng ating mga magulang at mga kabarangay. Ang inyong mahalagang tulong, maging pinansyal o material at serbisyo ay nakatutulong sa pagsasaayos ng pangalawang tahanan ng ating mga anak, ang ating paaralan. Kami po sa barangay ay nakikiisa rin sa gawaing ito. Ngayon pa lamang ay pinapaabot ko na sa inyo ang taos-puso kong pasasalamat. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa ating Brigada Eskwela at Bayanihan sa Paaralan. Magandang araw po. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Pagbati po sa ating masipag na punong guro, Ginang Margarita Espeño, sa lahat din po ng mga guro ng Alyang Elementary School, sa pamunuan ng Parent Teachers Association, sa mga magulang at mga mag-aaral, at sa ating po mga kabarangay na nasa kani-kanilang tahanan, maging ang ating pong punong barangay Eliseo de la Luya at sa aking pong mga kapwa ko konsehal na naglilingkod. Ang Brigada Eskwela para sa taong kasalukuyan 2021 ay nagsimula pa noong ika-3 ng Agosto at magtatagal hanggang sa ika-30 ng Setyembre, na kung saan ito ay may temang Bayanihan sa Paaralan. Ito ay isinasagawa na rin natin taon-taon bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase. At ngayon nga pong taon, ito ay magaganap sa ika-13 ng Setyembre. Sa ngayon, tayo pa rin po ay nasa modular class. Para ho sa ika-2 taon, dulot pa rin ng pandemyang ating kinakaharap. Bagamat po ganito, ay sama-sama pa rin po nating kahaharapin ang mga pagbabago sa sistema ng edukasyon na ating unti-unting nakakasanayan. At alam po natin na malaki ang naging epekto sa bawat isa sa atin. Kaugnay po sa Brigada Eskwela, nais ko po sanang humiling na tulungan po natin ang ating mahal na paaralan sa pamamagitan ng voluntaryong paggawa. Maaari din po tayong magbigay ng tulong pinansyal at materyales sa paggawa na kinakailangan po ng ating eskwelahan. Makipag-ugnayan lamang po tayo sa ating mga guro. Matindi man po ang ating kinakaharap sa ngayon, ay sigurado na malalampasan po natin ito. Sa lahat po, mag-ingat pa rin po tayo at patuloy na sundin ang mga tagubilin at paalala ng ating pamahalaan. Panatilihin pa rin po ang pagsusuot ng face mask at face shield at hand sanitation sa pamamagitan ng alcohol sa tuwing lalabas ng ating tahanan. Maraming salamat po at muli magandang araw po. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga mag-aaral at mga guro ng Alyang Elementary School na ating mga bayani. Pampublikong paaralan kung saan ako nagmula at hinubog bilang isang huwarang kabataan ng Barangay Gregorio. Sa nalalapit na Brigada Eskwela na may temang bayanihan sa paaralan, ako po ay nagagalak upang magbigay mensahe sa inyong lahat. Ngayong tayo po ay nakakaranas ng isang kalamidad at problema dahil sa pandemya na ating kinakaharap hanggang ngayon. Alam natin na apektado ang lahat sa pandemyang ito, lalo na ang mga estudyante o mag-aaral na dapat sa panahon ngayon ay nasa loob ng paaralan upang mag-aral. Mga magulang na nagtsatsagang maghatid sundo at maghanda ng pagkain para sa kanilang mga anak na nasa eskwelahan. At masisipag nating mga guro na ilalaan lahat upang ang kanilang mga mag-aaral ay matuto at magkaroon ng kaalaman para sa kinabukasan ng kanilang mga estudyante. Para sa ating mga kaguruan,
Ako po ay saludo sa inyong walang sawang paglalaan ng panahon at oras para sa inyong mga mag-aaral na kahit tayo ay nakakaranas ng problema gaya ng pandemya. Ang sangguniang kabataan ng Barangay Gregorio ay nagpapaalala na tayo po ay mag-ingat, pangalagaan ang kalusugan at sumunod sa mga protocol. Ako po si Axel N. Cabello, SK Chairperson ng ating barangay, kasama ng aking mga SK Council, isang maligayang paghahanda sa balik eskwela. Ito po ang Brigada Eskwela na may temang bayanihan sa paaralan. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating prinsipal, mga guro, mga mag-aaral at magulang. Ang Brigada Eskwela 2021-2022 ay kakaiba sa dati nating nakasanayan. Dahil sa hamon ng pandemyang ating nararanasan sa ngayon. Kaya iba yung pag-iingat po sa ating lahat. Sa kabila ng hamong ito, tayo po ay patuloy pa rin sa pagsusumikap para maisakatuparan natin ang ating layunin upang mabigyang pansin ang pag-aaral o edukasyon ng mga kabataan sa new normal na paraan. Ako po ay kumakatok sa inyong mga puso na tayo po ay makiisa, sama-sama para suportahan natin ang pangangailangan ng paaralan ng ating abot na makakaya. Tayo po ay magtulong-tulong para po maihanda natin ang ating paaralan sa darating na pasukan. Kaya po mga kabarangay, tara na, magbayanihan na. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong tulong, pagmamahal, pagsasakripisyo at walang sawang paglilingkod sa aming paaralan. Para sa kahalagahan at kaalaman ng bawat isa, pakinggan po natin si Ginang Sheila V. Umipon para ipahayag ang kaalaman patungkol sa rationale and objectives ng Brigada Eskwela. Susundan ng video presentation na inihanda ni Ginoong Jeffrey P. Galais, BE-LCP Coordinator, at audio-video presentation na ipapakita ni Ginang Pilina D. Villarosario bilang dagdag kaalaman patungkol sa mga protocols and health reminders ng COVID-19. A blessed day to each and everyone. Sa ating pong tagamasid Pampurok, Dr. Marcela Z. de la Cruz, sa ating masipag na punong guro, Ginang Margarita P. Espeño, sa ating kagalang-galang na ama ng barangay, Cap. Elsie de la Luya, Konsehal Junjun Bolor, SK Chairman Axel Cabello, GPTA President Arnold Olivar, sa mga kasamahan kong guro, mga magulang, mag-aaral, at sa buong komunidad ng Barangay Gregorio, magandang araw po sa inyong lahat. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang rationale and objective ng ating Brigada Eskwela na inilahad ni Ma'am Marlene P. Panganiban, Senior Education Program Supervisor, SOCMOB, sa nakaraang Brigada Eskwela Division Kick-Off. Brigada Eskwela in the new normal shall serve as an information drive in the implementation of Brigada Pagbasa of the Department of Education in the light of COVID-19 pandemic. Our kick-off is headed by our District Supervisor, Dr. Marcela Z. de la Cruz, and our School Principal, Mrs. Margarita P. Espeño, in partnership with the teachers, parents, learners, and community of Barangay Gregorio, shall promote the bayanihan para sa paaralan in the form of the partnership engagements. This will ensure that all efforts shall sustain the continuation of education and delivery of quality basic education for the youth and our learners. The collaboration in the private,
public sectors, and community education partners and stakeholders is very advantageous and helpful to achieve our goal in Brigada Eskwela. Noon pong panahon na wala pang pandemya, ang ginagawa po nating mga volunteers sa tuwing may Brigada Eskwela ay naglilinis ng mga paaralan, o kaya ay nagpipintura, o di kaya naman ay nagdo-donate in cash and in kind. Sa panahon po ngayon na may pandemya, ano kaya ang kontribusyong pwede nating ibahagi sa Brigada Eskwela? Para po sa mahuhusay, marurunong, magaling magbasa, nag-iimbita po tayo na makiisa at makibahagi sa programa ng Department of Education, ang Brigada Pagbasa at Home Learning Space Program. So kung meron po kayong mga hindi na binabasang libro, mga storybook, maaari po kayong mag-donate nito sa mga paaralan, mga supplementary learning materials. Ito po ay ang bagong mukha ng Brigada Eskwela sa panahon ng pandemya. Alam ko po lahat tayo ay nahihirapan, subalit hindi tayo susuko. Sama-sama sa magandang adhikain ng Brigada Eskwela. Subalit ating pong tandaan, sa bawat pagkilos, we must ensure the safety of learners, teachers, and community. So muli po, isang magandang araw po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Bilang LCP Coordinator, ipapakita ko po sa inyo kung ano po ang naging resulta ng LESF Form Survey. Kung ano pong learning modality ang pinili ng mga magulang para sa kanilang anak ngayong school year. School Enrollment LESF Data 2021-2022. Mula kinder hanggang grade 6. Ang grand total po ng aming enrollment ay 536. This table shows the enrollment per grade level. This table represents that grade 1 has the greatest number of enrollees, which is 18% or 98 enrollment. Second po ay grade 3, 17.3% or 90 enrollment. And pangatlo po ay grade 4, 15.35% or 75 enrollment. Comparing to the previous enrollment, there is a sudden increase in the enrollment of our learners, particularly in kindergarten. Many of our parents were hesitant to enroll their child due to misinformation and confusion in the new normal educational system. After knowing the about and what to do, the parents without second thought enrolled their children immediately. Makikita naman po dito ang preferred learning modalities per grade level. Semi-online, offline, or modular. This table shows the preferred learning modalities per grade level of Alyang Elementary School parents and guardians. As stated, modular modality is the preferred teaching, nakakuha po ng 435 or 81.16% out of 536 enrollment. Pangalawa naman po ang offline, nakakuha ng 65 enrollment. At pangatlo naman po ay semi-online, nakakuha ng 36 enrollment. Next naman po ang learning modalities. Okay, ang learning modalities, meron tayong 6. Online learning, television, radio, modular learning, combination of face-to-face with other modalities, and others. The top 3 most preferred learning modalities, number 1 po ay home-based modular, guided or independent learning, nakuha ng 435. Pangalawa naman po ang combination or blended modalities, nakakuha po ng 65. And pangatlo naman po ang online learning, nakakuha ng 36 out of 536 respondents who answered the survey. Next naman po ang Learner's Technical Readiness. Makikita din po ito sa LESF form survey na sinagutan ng mga magulang. Ang tanong po ay, do you have a way to connect to the internet?
Ang sumagot po ng no ay 341 at ang sumagot naman po ng yes ay 195. This table shows that 64% or 341 pupils have no internet connection at home, while 36% or 195 pupils have internet connection at home. Next naman po ay ang learning gadgets. This table shows the number of learning gadgets available on learners. Sino po sa mga mag-aaral ng Alyang Elementary School ang merong desktop, laptop, smartphone, tablet, flash drive OTG, and none? Most of our learners have smartphone, nakuha po ng 45% or 240, while 21% or 111 do not have learning gadgets at home, followed by learners that have tablet, 18% or 100 enrollment. One of the problems of our learners is they do not have learning gadgets at home, 11, while 240 have smartphone. This is the reason why some of the parents and learning facilitator wants modular distance learning for their children. So, ibig sabihin po, kaya mas pinili ng mga magulang ang modular distance learning para sa kanilang mga anak dahil kakulangan po ng learning gadgets na gagamitin sa bahay at ang iba naman po ay walang internet connection. Next po how do you connect to the internet? Own mobile data, own broadband internet, computer shop, other places outside the home with internet connection, and none. Those that have internet connection, their main source to connect in the internet is, number 1 po ay ang meron silang mobile data. Nakakuha po ito ng 237 vote. Pangalawa naman po ang wala po talaga silang internet connection, 145. Pangatlo naman po, meron silang sariling broadband internet, 87. Pang-apat naman po ay nakaka-connect sila outside the home with internet connection, 52 out of 536 respondents who answered the survey. So, yun lamang po.
Maraming salamat sa mga paalala at dagdag impormasyong inyong ibinahagi. Para po makita natin ang mga nagbigay ng tulong sa ating paaralan, panoorin po natin ito. Ang buong Cavite, ngayon nagbayanihan na. Ang bigay ng module, tara na, tulong na. Ang buong Cavite, ngayon nagsama-sama na. Para sa brigada, tara na, tulong na. Sa brigada, eskwela, tayo'y magsama-sama. Sabay-sabay mag-wins nitong kamay. Disinfection sa'y ibigay, kaligtasan ng taglay. Sa school at tahanan, may mask na, ang face shield suot pa. Ang buong Cavite, ngayon nagbayanihan na. Mamigay ng module, tara na, tulong na. Ang buong Cavite, ngayon nagsama-sama na. Parte sa brigada, tara na, tulong na. Tuloy na pag-unlad nitong kaisipan, brigada pagbasa ang kasama. Ang pagkakaisa nitong pamayanan, merong gulayan sa bawat bakuran. Ang buong Cavite, ngayon nagbayanihan na. Mamigay ng module, tara na, tulong na. Ang buong Cavite, ngayon nagsama-sama na. Parte sa brigada, tara na, tulong na. Ang buong Cavite, ngayon nagbayanihan na. Ang bigay ng module, tara na, tulong na. Ang buong Cavite, ngayon nagsama-sama na. Para sa brigada, tara na, tulong na. Sa brigada, eskwela, tayo'y magsama-sama. Sabay-sabay mag-wins nitong kamay. Disinfection sa'y ibigay, kaligtasan ng taglay. Sa school at tahanan, may mask na, ang face shield suot pa. Ang buong Cavite, ngayon nagbayanihan na. Mamigay ng module, tara na, tulong na. Ang buong Cavite, ngayon nagsama-sama na. Parte sa brigada, tara na, tulong na. Tuloy na pag-unlad nitong kaisipan, brigada pagbasa ang kasama. Ang pagkakaisa nitong pamayanan, merong gulayan sa bawat bakuran. Sa kinatawan ng mga stakeholders ng paaralan, pakinggan natin ang tinig ni Ginang Feli, si Hajin. Magandang araw po sa lahat ng bumubuo ng ating brigada mula sa mga guro ng Alyang Elementary School, mga local government officials, lalo na dito sa Barangay Gregorio, mga magulang o guardians at lahat ng mag-aaral. Sa araw na ito ay naatasan po akong magbigay ng mensahe bilang kinatawan ng mga stakeholders sa ating brigada kick-off. Ako po si Feli Cuba, isang Filipina na nirahan ng 10 taon sa South Korea. Ako po ay naglingkod bilang isang Samonim o Korean pastor's wife, katuwang ng aking asawa, si Pastor Sangju Lee, sa kanyang ministry sa Sangju Shimin Church. Sa kasalukuyan ay nandito po kami sa Pilipinas bilang missionaries ng aming Korean Church at kami po ay nasa patnubay ng Presbyterian Church of Korea, PCK World Mission.
Nag-umpisa ang aming mission work dito sa Alyang Elementary School ng nakaraang school year 2020 to 2021 sa pamamagitan ng scholarship program para sa ilang mag-aaral at may worship service at Bible study naman para sa mga magulang o guardians. Kami po ay naniniwala na mahalaga ang edukasyon, ito man ay academic o espiritual. Kaya nagpapasalamat rin po kami sa Alyang Elementary School at Barangay Gregorio na kami ay binigyan ng pagkakataon na maibahagi ang salita ng Diyos sa inyong lugar. At higit sa lahat ay papuri at pasasalamat sa ating makapangyarihang Diyos na siyang nagbibigay biyaya at kalakasan upang magawa namin ang aming mission work. Sa kabila ng nangyayaring pandemya, ay patuloy pa rin po tayo sa pagsisikap na maituloy ang pag-aaral ng ating mga kabataan sa panahong ito. Ang edukasyon ay isa sa mga binibigyan natin ng pagpapahalaga sa ating buhay at lipunan upang tayo ay patuloy na magkaroon ng karunungan at kaalaman. Mahubog ang pagkatao, magabayan tungo sa ating mga pangarap, mas maging mabuting mamamayan ng bansa at ng kaharian ng Diyos. Sa pagsisimula nitong pasukan para sa panibagong school year 2021 to 2022, sana ay patuloy tayo na magtulong-tulong at maibahagi sa ating kapwa, lalo na sa mga batang mag-aaral, ang mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ito man ay material, espiritual, talento, kaalaman, oras o serbisyo ayon sa makakaya ng bawat isa. Lagi rin po tayong magdasal sa ating Panginoon na patuloy niya tayong gabayan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Protektahan ang ating pamilya at matugunan ang ating mga pangangailangan sa pamamagitan ng kanyang kabutihan at sa atin ring pagsisikap. Mahalaga po na tayo ay magtulungan bilang isang komunidad at manalig sa Diyos upang malampasan natin ang pagsubok na dulot ng pandemya. Nais ko pong i-share sa inyo ang Bible verse mula sa Psalms 33 verses 20 to 21. Tanging si Yahweh lang ang ating pag-asa, tulong na malaki at sanggalang siya. Dahil nga sa Kanya, kami natutuwa. Sa Kanyang pangalan ay nagtitiwala. Sa panahong ito ay manatili po tayong matatag at huwag mawala ng pag-asa. Maraming salamat po sa pakikinig. God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po ma'am at sa lahat na tumulong at nag-ambag sa aming paaralan. Napakalaking tulong po ito sa aming mga mag-aaral. Bilang pangwakas, sa ngalan po ng aming paaralan, ang Alyang Elementary School, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng mga mag-aaral, magulang, stakeholders at LGU sa inyong walang sawang pagsuporta sa paaralang ito kahit sa hamon ng pandemyang ating nararanasan. Palagi kayong nandyan para kami suportahan. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat. Tara na! Magbayanihan na! Magbayanihan na, magbayanihan na, bayanihan, pagtutulungan, walang kupas na kaugalian, nagtagatibay, sinasabuhay, galak sa puso ay walang kapantay. Panahon na naman ang brigada, pagbigisin, lakas at diwa. Tara na brigada na, brigada, eskwela, magkaisa sama-sama. Brigada, eskwela, salin na buong barkada. Brigada, eskwela, kilos na, magbayanihan na. Ikaw ako, tayo
tayong lahat, hawak kamay, sabay-sabay, kapit bisig, buong bayan. Tara na, kumilos na,